So what's up guys, for today's topic is Honda Original Oil. So mag-cover natin yung topic ng um, original Honda Oil, 'di ba? Parang napakadami ng peke ngayon na lumabas sa Pilipinas. So kung gusto mo, kung nandito ka para i-compare yung nabili mong Honda Oil, tama tong video na to. Tapos ang i-cover din natin sa topic is yung mineral oil, semi-synthetic at saka fully synthetic oil. So di-discuss natin yung difference ng tatlong yun. So ayun, kung nandito ka para i-compare yung nabili mo or gusto mong i-verify kung original ba yung bibilhin mo pa lang, so papakita ko sa iyo yung original, legit na Honda Oil talaga. So, paano ko mapapatunayan na original talaga tong nabili ko is, ito yung resibo. So, binili ko siya dito sa Honda Cars Alabang. So, lahat ng taga Alabang alam to, kasi lahat ng may Honda rin. So, mostly alam to talaga. Ito yung address nila. Ayaw lang mag-focus. Ayan, nag-focus na. So, ayan yung address nila. So, kung may gusto ko yung tawagan or puntahan or diyan ko siya nabili. So, ayan siya. Ayan. Okay. So, ito yung next page. At nandito na yung presyo niya. Yung Iconic, bali si Honda Cars Alabang, under siya sa management ni Iconic, dealership. So, ayun. So, isa lang, lang yan. Kumbaga, parang partnership ni Iconic si Alabang. So, siya yung nagpapatakbo management nito. Ang nagpapatakbo ng service ng Alabang. So, ayan. So, ito yung katunayan na 020, 1 gallon fully synthetic. Ito yung price niya. 2,759. Pero hindi yan yung babayaran nyo kasi wala pa tong tax or VAT ba ang tawag doon. Hindi ako sigurado. VAT ata ang tawag doon. Pero correct me if I'm wrong. Pero wala tayo sa topic ng mga ganong taxes. So, ang papalo niyan, mga 3,000 or 2,900 pesos. So, ito yung parang lang niya, initial price niya without VAT ata. So, yan, napatunayan ko na sa inyo na original tong nabili ko. So, ngayon, review na natin. So, ayan. Itong mga bubbles niya, normal yan. Kasi baka isipin nyo, porket may bubbles lang sa inyo, hindi na normal. So, ayan. So, try natin lapit. Yan. Kung may namimiss kayo, guys, i-pause nyo lang. Okay. So, sa likod, ito yung date of manufacturing niya. And, ayun, ganyan siya ka-itim and ka-detailed. So, check nyo na lang yung sa inyo. Pero, kung hindi ka pareho, hindi ko naman sasabing peke na kagad. Kasi iba-ibang lugar ng manufacturing eh. Baka iba lang din. Pero, etong mapapakita ko, original talaga yung pagkakabili ko dito. And, ayun. Bahala na kayo. Tapos, ganyan ka-detailed yung text sa likod. Alam ko nakita na ako ng peke nito, medyo makapal ata. Or medyo parang nagfe-fade yung itsura. So, ayan. May number din. And, meron din siya sa ilalim. Teka, baliktad. Ayan, meron din pala siyang 3 na lubog. Ayan, nakalubog siya. Kasi, detailed nung nung dito. Ayan. So, ito naman yung sa baba. Yan, may HDPE 2 times.
Tapos B3. Tapos ito hindi ko alam paano to basahin eh. Nakaturo siya sa 1. Tapos 24. Hindi ko alam yan eh. Ito parang BDP. So ayan yung itsura niya sa likod. And ayan. So tanggalin natin yung takip. So sa takip, yan. Actually, binuksan ko na siya. Sorry ah. Oo nga pala, nung unang bukas ko sa kanya, guys. Tayo na sumama tong ano. Ito, sumama tong green sa takip. Bali, yung dalawang ano niya, dalawang lock niya dyan. 1, 2. Dumikit. So, pagka pull out ko, kasama to. Kasama to dito. So, baka isipin nyo, porket sumama lang sa inyo, peke na. So, ayun, na-experience ko rin na pagtanggal ko, pagbunot ko, itong dito, sumama. So, hindi porket sumama, epeke na. So, ayan, walang hondang tatak. Wala siyang hondang tatak. So, ayun. Ano pa ba? In detail nung ayan. Gawa. Ayan. So, ayun. Ito na siya, guys. So, unang-una, tuwing kailan ba ako nag-change oil? Nag-change oil ako every 7,000 to 8,000 kilometers or 6 months. Yun, 6 months. Kung ano yung mauna, kunwari, naka 6 months na, di palit na ako. Kung naka 7,000 to 8,000 kilometers na ako, palit na ako. Ganun lang. Pero, ito guys recommended ni service ni Honda Alabang is 10,000 kilometers daw bago magpalit. 10,000 guys 10,000 kilometers. Pero ako kasi 7,000 to 8,000 kilometers kasi maarte ako. So, ayun, wag nyo akong gagayahin kasi magastos maging maarte. Kaya, ayun. Pero sa akin lang kasi, parang gusto ko lang sa akin lang gusto ko lang ng mas earlier para mas malinis. Kaya, ayun. So, next ko naman is yung yung mineral. May tatlo kasing kind ng oil. Mineral, semi-synthetic, at saka fully synthetic. Si mineral ay nakukuha sa natural sa ilalim ng lupa. Tapos ini-enhance na lang para maging lubricant. Si semi-synthetic, 50% neto is 50% ni synthetic is semi-synthetic. 50% neto is yun nga mineral ay mineral. Ang 50% is synthetic. So si fully synthetic naman, purely fully synthetic. Explanation ko lang dito. Si mineral is, ang problema dito is mabilis masunog yung oil. At saka nagkakaroon siya ng uling, kumbaga abo. Kaya pansin niyo yung mga madalas gumamit ng mineral oil is yung may itim yung engine, maraming yun nga uling. Ewan ko uling ba tawag doon or oil corroded, parang ganoon. O basta yun kapag bukas ng head ang itim, yun kasi may mga naburn na parts doon. Semi-synthetic naman, may particles din siya ng mineral, kaya nasusunog din. Kumbaga mas matagal lang din na actually para sa akin same lang din siya ng paggamit kay mineral, kasi may mineral din naman yun. Ang mangyayari doon 50% nasusunog, kay semi-synthetic 50% nasusunog, 50% hindi matagal masunog. So may part pa rin na nasusunog, di ba? Yun yung pangit doon. Kay fully synthetic kasi talaga it was designed, it was manufactured, designated for metal and yung parang yung mga environment ng isang engine, dinesign siya para doon. Dinesign siya para sa init. Dinesign siya para sa
ang tawag doon yung friction. Dinesign para sa lubrication, sa movements. Yan yung talagang perfect talaga. Kaya for me, tas dinesign din siya sa init, yung parang heat resistant. Yun si fully synthetic. Kaya nire-recommend ko na ayun, pagdating sa car engines natin, mag fully synthetic kayo kasi walang part doon ang parang mabilis masunog or mag-init. Unlike kay semi-synthetic, 50% doon nasusunog. Which is nagkakaroon ng, yun nga, parang, ano bang tawag doon sa abon ng oil? Which is yun yung nakikita yung kulay itim sa engine. Hindi ko lang sure kung anong tawag doon, pero yun na yun. Yun lang guys. Most recommended, mag fully synthetic kayo. Yung mineral kasi, diba, mineral, natural oil ng mundo natin yan eh. Parang in-enhance lang yan para maging more effective lubricant. Ang natural kasi resource kasi maganda yan sa katawan ng tao, yung mga fruits, 'di ba? Pero ito kasi engine tong pinag-uusapan natin, gawa ng tao. So mas perfect para sa akin na gawa rin ng tao yung oil na ilalagay mo dun, which is si fully synthetic. Yung pinagsama-samang oil, lubricant, heat resistant, ano ba yun? Parang, ayun, yun. Parang, yung mga friction resistant, pinagsama-sama yung mga, ang tawag dun, chemicals to produce a fully synthetic, which is designated for our engine. Diba? So, yun yung pinaka-perfect na perfect dyan sa mga engine natin. So, ayun guys, sana tong video na to nakatulong sa inyo and sana na-explain ko ng maigi. Sana nagets niyo yung explanation ko sa mineral, semi-synthetic and fully synthetic. Kung may hindi kayo naintindihan, comment down below, tatry ko sagutin kung alam ko, at kung hindi ko alam, sasabihin ko rin sa inyo na sorry, hindi ko pa alam. So yun guys, yun yung knowledge ko, and thank you for watching. Sana hindi kayo nakabili ng peke kasi talagang sisirain niya yung makina natin. And see you in my next video guys. Ciao!